babasahin natin dito. Sabi dito sabi dito sa atin, muli niyang sinabi sa kanila. Sabi dito, hindi pala. Bakit? Verse 12 pala tayo. Dito sa verse 12, John 8. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Yun ang sinabi ni Jesus sa pamamagitan at pagpapatutuo niya sa kanyang mga alagad, na sinabi siyang ilaw, siyang ilaw ng sanlibutan, na at kung sino at ang sumunod sa kanya ay magkakaroon ng ilaw ng buhay. Sabi tanglaw. Sa 3C, sinabi sa kanya ng mga Parasiyo, "Nagpapatutuo ka ba tungkol sa iyong sarili? Ang patutuo mo ay hindi totoo." Hinusgan ng Panginoong Hesus doon sa pamamagitan ng kanyang mga patutuo, na sinabi doon sa kanyang mga alagad na siya ang ilaw bilang isang ilaw nating mga tao, na ang sumusunod sa kanya ay magkakaroon ng ilaw ng buhay. Kumbaga, tayo ay magkakaroon ng tanglaw sa ating sa bawat isa sa atin, upang tayo ay makalakad ng matiwasay, maliwanag sa ating sarili, bawat isa. Tapos dito sa 14, sumagot si Jesus, "Kung ako may nagpapatutuo tungkol sa aking sarili, ang aking patutuo ay totoo. Sapagkat nalalaman ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Subalit hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling o kung saan ako pupunta." Kaya yung tayo bilang isang tao, meron tayong kaisipan na minsan parang hindi tayo naniniwala. Hindi tayo naniniwala sa mga sinasabi ng tao, na bagamat totoo, parang may alinlangan tayo na maging yung matanggap natin sa ating sarili yung sinasabi ng tao, kahit nasabi totoo. Subalit ang sinabi ng Diyos sa John 8 verse 12, ang sino mang sabi dito verse 12, "Ako ang ilaw," sabi ng Panginoong Hesus. "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Yun ang pinakamahalaga kasi sa atin dito sa sanlibutan. Kailangan magkaroon tayo ng liwanag sa ating sarili, na malaman ang katotohanan. Bagamat halimbawa ako'y tao lang na nagsasalita, ang pinag-aaralan natin ay hindi nagmumula sa akin, kundi nagmumula sa salita ng Diyos. Ito yung ating pinag-aaralan. Bago po natin ipagpatuloy ito, ay nais ko munang ako'y manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa gabing ito na pinagkaloob po niyo sa amin ang mga oras na ito upang makapag-ata kami ng inyong banal na salita, Panginoon. Dalangin po namin na kayo po ang magturo nito sa amin at kayo po ang mahayag sa aming harapan. Itago po ninyo kami sa inyong kalbaryo
at kayo po ang makita. At huwag po kami isang taong makasalanan, Panginoon. Salamat po, Anak, sa pagbuhat at pagtugon sa aming mga panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Dito tayo sa pag-aralan natin dito sa nakuha natin yung unang dekada ng ating pinag-aralan na sinabi ng Panginoong Jesus, siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang sinumang ang sumusunod sa kanya ay magkakaroon ng ilaw ng buhay, sabi. Wala ka bang dalang Hindi na tayo nakarating sa doon ay nalaman natin yung katotohanan na sinabi niya rin sa ating pinag-aralan na siya ang ilaw ng sanlibutan. Ngayon, ito po ang katunayan, sabi dito ng Panginoong Jesus sa John 3:16. Malabo na rin ang mata ko. Sabi rito, Kita pa. sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na binigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po sa sinabi ng John 3:16, kung ating pong pag-aaralan at aalamin sa ating sarili ay masasabi po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos sa ating buhay. Bagamat nararanasan natin minsan yung mga kapigatian, mga kahirapan, mga pagsubok na halos minsan ay hindi na natin makayanan, pero ang Diyos nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na sabi niya, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo mga kapatid, bilang isang tao na alam nating tayo mamamatay, pero ang sinabi ng Diyos, bagamat tayo'y mamatay dito sa ating kinatatayuan, sumampalataya lamang tayo sa Kanya ay muli tayong mabubuhay. At hindi lang buhay ang ibinibigay sa atin, buhay na walang hanggan na hindi naman natin talaga minsan masasabi natin hindi naman kapani-paniwala, pero ang Diyos ay totoo at ang Diyos ay nagpapatotoo. Kaya kami po ay namamanik sa inyo mga kapatid upang ipaalam ang salita ng Diyos, na kami naman po ay hindi naman namin sinasabi na sa amin na kayo, huwag na kayong iiba ng landas. Ito po ay pinapaalam namin sa ating lahat upang malaman natin ang katotohanan at malaman natin kung saan tayo patutungo. Ito po ang sinasabi ng Biblia. At dito pa sa 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan. Kaya tayo bilang isang mga makasalanan ay hindi tayo hinahatulan ng Diyos. Kumbaga inibig tayo ng Diyos upang tayo ay makarating sa kanyang kaluwalhatian. Ang sabi rito sa
ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Napakabuti ng Diyos sa atin. Sa kabila ng lahat ng mga pinagagawa nating mga tao, na tayo ay sa bagay hindi naman tayo perfecto. Pero alam natin yung mali at totoo. Di ba? Alam natin yung paggawa ng masama, alam natin yung paggawa ng mabuti. Alam naman natin yung kunay. Siyempre, Alam natin lahat 'yon. pag masama hindi ka naman gagawa eh. Ayun. Kaya lang, Alam mo, gumawa ka ng masama. kaya lang minsan kahit tayo sabi pang tayo ay mabuti o gumagawa man tayo ng kabutihan, may balakid tayo sa ating sarili bilang isang udyok ng dyablo. Yung udyok ng dyablo na yung kung minsan hindi natin napaglalabanan, doon tayo nakakagawa ng hindi kaaya-aya sa ating kapwa. Una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Nagagawa natin yan kahit sabihin pang tayo ay mabuting tao. Kaya doon nga pinapaalala ng Diyos na sabi rito ay hindi siya naparito sa sanlibutan upang hatulan ang tao, kundi iligtas ang sanlibutan. Kaya napakabuti ng Diyos sa atin. Kaya dito po ay ako bilang isang tao, ako po ay nagpapatotoo sa aking sarili na dito sa mga nabasa kong ito at narinig na po natin ito, sa kabila ng lahat ng mga sinabi rito ng Panginoong Hesus, hindi ko alam kung ano ang isusukli ko sa Kanya, pero ang tanging masasabi ko lang at patutuo sa sarili ko, hanggat binibigyan niya ako ng buhay dito sa lupa, nakahanda akong maglingkod sa Kanya. Amen. Yun lang po ang maisusukli ko sa Kanya. Yun ang sinabi. Kaya po, Pastor, mayroon kayong karagdagang ano?